sa banal na aklat ng Biblia nakasaad sa Roma chapter 14 verse 11. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko at ang bawat isa'y magpapapuri sa Diyos. Ngunit tila ba sa kabila nito, may mga tao na inakala nila na mas nakaaangat pa sila sa Kanya. Ikukwento ko sa inyo, mga katinagalog ko, ang mga taong umaliposta sa Diyos at kung ano ang kanilang naging kabayaran. Si John Lennon, ang isa sa miyembro ng pinakasikat na banda sa kasaysayan ay itong si John Lennon. Minsan habang ang banda ay kinakapanayama ng America na magazine ng taong 1966, sa gulat ng lahat, sinabi nito ang salita na okay naman si Jesus. Pero masyado itong payak at simple. Masikat pa kami kung ikukumpara kay Hesukristo. Nang ika-8 ng Disyembre ng taong 1980, pinatamaan si John Lennon ng armas na de bala. 6 dito ang bumaon sa katawan niya, na siya namang naging dahilan ng kanyang wala sa oras na pamamaalam. Si Tancredo Neves, ang presidente ng Brazil. Nang panahon na ang presidenteng ito ay nangangampanya, tahasan itong sinabi na kung siya ay makakakuha ng 250,000 boto mula sa kanyang partido, ay kahit ang amang lumikha ay hindi siya mapapatalsik sa pagiging presidente niya. Naganap nga ito, nakuha niya ang inaasam na 250,000 boto. Ngunit isang araw bago ito ay opisyal na mailoklok sa pwesto, ito ay tinamaan ng diverticulitis, ang pamamaga ng parte ng bituka. Hindi ito nakabawi mula sa kanyang operasyon na naging sanhi pa na siya ay bawian ng buhay. Ito ay bago siya ay naging isang presidente na. Si Cazuza. Itong si Cazuza ay isang sikat na Brazilian kompositor, mang-aawit at isang makata. Minsan nang ito ay magtanghal sa Rio de Janeiro sa bansang Brazil. Habang ito ay nagsisigarilyo, humithit ito ng isa at habang binubuga ang usok sa kalangitan, ayon sa kanya, para sa iyo ang hipak na ito. Matapos lamang ang ilang buwan sa edad na 32 taong gulang, ito ay nasawi sa sakit na cancer sa baga. Ayon sa mga kaanak nito at malapit na mga kaibigan, katakot-takot na hirap ang dinanas nito bago siya ay malagutan ng hininga. Ang kapitan. Nang matapos na mabuo ang barkong RMS Titanic, ay ipinakita ito sa madla. Di nagtagal ay lalaot na rin ito. Minsan sa huntahan ng mga opisyal ng barko may nagtanong, gaano nga ba kaligtas ang barkong ito? Narinig ng lahat na agad na sinagot ito ng kapitan ng barko na si Captain Edward John Smith. Ayon sa kanya na kahit pa mismo ang Diyos Ama ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Kaya naman ng ika-10 ng Abril, unang lumaot na ang malaking barko. Ngunit sa ika-4 na araw pa lamang ay tinamaan ito ang isang nakalutang na tipak ng yelo o isang iceberg na siya namang nagresulta upang ito ay agad na lumubog kasama sa mga 1,500 na mga nasawing mga pasahero ay ang mismong kapitan ng barko na si John Edward Smith. Si Marilyn Monroe. Minsan dinalaw nitong si Billy Graham na isang pastor si Marilyn Monroe nang ito ay nagtanghal. Ayon kay Billy na sinugo ng Diyos Ama ang Espiritu Santo upang sa kanya ay mangaral at imulat ang aral ng Biblia. Matapos nitong pakinggan ang sinabi ng pastor, sa gulat ng lahat, ayon kay Marilyn, hindi nito kailangan si Jesus. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan si Marilyn Monroe sa kanyang tahanan at wala na ito nabuhay. Magpasa hanggang ngayon, misteryo pa rin ang totoong dahilan ng kanyang kasawian. Si Bon Scott. Ang dating bokalista ng AC/DC ang sumulat ng kanta ng taong 1979. Ayon sa kanya na don't stop me, I'm going down, all the way down, the highway to hell. Nang ika-19 ng Pebrero ng taong 1980, natagpuan na ang mga awit na si Bon Scott na walang buhay. Hindi ito nakahinga at nalunod sa sarili niya na suka. Ang kabataan ng trangka. Nang taong 2005 sa bansang Brazil, isang grupo ng magkakaibigan na ang nagkasundo na susunduin nila ang isa pa na kaibigan nila. Ngunit tila ba medyo wala na sila sa katinoan, kaya naman pumayag man inihatid ng ina
ang anak na magmamaneho ng sasakyan nila na magkakaibigan. Bago pa nito isara ang pinto, hinawakan nito ang kanyang anak sa kamay at sinabing, "Anak ko, sumainyo nawa ang Diyos at ikaw ay poprotektahan niya sa kapahamakan." Ngunit sumagot ang kanyang talipandas na anak. Ang sabi nito sa kanyang ina, yun ay kung sasakay siya sa aking tarangkahan dahil hindi na pwede dito sa loob ng sasakyan dahil punong-puno na. Makalipas po ang 2 oras, isang tawag ang natanggap ng ina ng isa sa magkakabarkada. Naaksidente sila at walang nakaligtas ni isa sa kanila. Agad na sumugod ang ina sa pinangyarihan ng aksidente. Doon nakita niya na sa tindi ng pagkakakupi ng sasakyan ay halos hindi na ito makilala pa. Ngunit laking gulat ng mga investigador na ang tarangkahan ng sasakyan ay hindi man lamang na nagasgasan. Dagdag na mga ito na imposible ang ganito dahil nagpagulong-gulong ang sasakyan. Mas nataraugan pa sila na nang buksan nila ang tarangkahan ng sira-sirang oto ay doon nila natagpuan ang naiwang tray ng itlog na binili ng ina kaninang umaga na siya namang naiwan sa tarangkahan nang umalis ang anak niya. Ni isa sa mga itlog na ito, mga katinagalog, ay hindi man lamang nanabasag. Si Christine Hewitt. Etong si Christine ay kilalang-kilala pagdating sa journalismo sa Jamaica sa bansa ng Africa. Minsan nang ito ay kapanayamin at tinanong kung ano ang masasabi niya tungkol sa banal na aklat na Biblia. Sinagot ito ni Christina na ang Biblia ay isa sa pinakapangit at walang kwentang libro na nailimbag sa kasaysayan. Isang linggo matapos ang kanyang interview, na aksidente itong si Christine. Nasunog ang sasakyan nito at siya ay naipit at kasamang natupok sa loob nito. Sa tindi ng kanyang sunog na natamo sa buong katawan ay halos hindi na ito makilala pa ng kamag-anakan niya. Mga katinagalog ko, ito naman po ang nakasaad sa Biblia. Revelation chapter 20 verse 9 hanggang 10. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mga katinagalog ko, sa tingin po ba ninyo, nagkataon lamang ang mga nangyaring ito sa mga sikat na mga taong ito matapos na hamakin nila ang Diyos Ama? O talaga naman na sila ay pinarusahan dahil sa kanilang pagiging tampalasan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.